Magandang araw mga Lods at welcome back sa channel ko. At ngayong araw ay ibabahagi ko naman sa inyo kung paano kumuha ng non-professional driver's license. Dahil nga na-upload ko na po kung paano kumuha ng student permit, so ito po, ang video na ito po, i-check nyo lang sa channel ko at ilalagay ko na rin sa description box ang link. Kung 1 month holder ka na kasi ng student permit, ay pwede ka nang mag-proceed sa pagkuha ng non-professional driver's license. Pwede ka nang magmaneho mag-isa sa kalsada na wala nang kasamang holder ng non-pro or professional driver's license. Ang bago kasing proseso ng LTO ay hindi na katulad noon na pag-holder ka ng student permit for at least 6 months ay pwede ka nang dumiretso sa pagkuha ng professional driver's license. Ngayon po ay dadaan ka muna sa non-professional driver's license bago ka makakuha ng professional na lisensya. Pag-uusapan pa rin natin ang mga qualifications, requirements, proseso at ang posibleng magagastos mo sa pagkuha ng non-professional driver's license. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe ka muna. Paalala po pala muna na ang non-professional driver's license ay para lamang sa pagmamaneho ng pribadong sasakyan. Hindi ito maaaring gamitin para sa anumang uri ng trabaho o pangangalakal tulad ng paghahatid ng pasahero o paghahatid ng kargamento para kumita. Ang paggamit ng non-professional driver's license para sa anumang uri ng negosyo o trabaho ay maaaring magdulot ng mga legal na problema at maaaring bawiin o kansilahin ang iyong lisensya. Ngayon ay pumunta na agad tayo sa mga qualifications. Una, must be a Filipino citizen and at least 17 years old. Kung sa student permit po ay pwede pa ang 16 years old, sa non-pro naman ay dapat 17 years old ka na para makakuha ng lisensya. Para naman sa mga foreigner, dapat 18 years old ka na para makakuha ng non-pro. Sunod, must be physically and mentally fit to operate a motor vehicle. Kung nag-aalangan ka sa kalagayan mo ngayon ay huwag kang mag-alala dahil i-check ka naman sa pagkuha mo ng medical certificate. Sunod, must be able to read and write in English, Filipino, or any other local dialect. Para po ito sa mga exam na ititik mo sa LTO. Sunod, must be a holder of valid student permit for at least 1 month. Isang buwan lang ang kailangan mula nung na-issue sa iyo ang iyong student permit para makakuha ka ng non-pro. Sunod, must have no unsettled traffic violation. Kung may plano kang kumuha ng non-pro at may mga paglabag ka pa sa batas trapiko na hindi pa naayos, isitol mo na muna bago ka pumunta sa tanggapan ng LTO. Sunod, must have attended and passed the 8 hours practical driving course or PDC from any LTO accredited driving schools. Kung sa pagkuha ng student permit ay kailangan mo ng TDC or theoretical driving course na parang seminar lang or puro theories lang, sa non-pro naman ay PDC na ang kailangan. Magmamaneho ka na ng motor or sasakyan sa kakabibigyan ng PDC completion certificate pag nakapasa ka na. Sunod, must have passed the theoretical and practical exam. Ang pagpasa sa mga exam ng LTO ay napakahalaga po kasi para matiyak na ang mga driver ay nagtataglay ng mga kinakailangang kasanayan, kaalaman at pag-unawa sa mga regulasyon sa kaligtasan sa kalsada. Nang sa gayon, ito ay magpopromote ng ligtas at responsableng pag-uugali sa pagmamaneho. Yun na po lahat ng mga qualifications sa pagkuha ng non-professional driver's license at ngayon ay dumako naman tayo sa mga requirements. Una, duly accomplished application for permits and licenses or EPL form na makukuha ninyo sa mga tanggapan ng LTO. Pero, ganun pa rin tulad ng pagkuha ng student permit, pwede nyo na itong i-download sa website ng LTO at fill upan na kaagad sa bahay para hindi na kayo matagalan pa pagdating nyo sa tanggapan ng LTO. Sunod ay ang original copy ng medical certificate mula sa mga LTO accredited clinic. Suggestion ko lang po pala na sa pagkuha nyo ng student permit
ay humingi na po kayo ng 2 kopya ng medical certificate para hindi na po kayo gagastos sa pagkuha ng non-professional driver's license dahil 3 months pa po ang validity ng medical certificate. Sunod, original copy of student permit that's at least 1 month old. Dalhin niyo po ang original copy dahil kukunin po yan ng LTO. Hindi po nila tatanggapin ang Xerox copy. Sunod, tax identification number or TIN sa mga may trabaho. Sunod, original and 1 photocopy of the practical driving course or PDC completion certificate. Ito po yung ibibigay sa inyo kapag naipasa nyo ang practical driving course sa mga LTO accredited driving schools. Sunod, if the applicant is 17 years old, an original and photocopy of notarized parental or guardian consent to the valid government-issued ID with photo and signature. Kaya mas maganda po na nasa 18 years old ka na sa kakakumuha ng non-pro para hindi ka na mangangailangan ng ganito dahil dagdag gastos na po kasi ang pagpapanotarize ng parent consent. Ngayon ay alam mo na ang mga qualifications at requirements ay pumunta naman tayo sa proseso. Kung qualified ka naman at naihanda mo na ang iyong mga requirements ay pumunta na kaagad sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO. Pero huwag pa rin pong kalimutan ang proper dress code ng LTO. Sa lalaki ay bawal po ang nakasando, nakashorts at nakatsinelas. Sa babae naman ay bawal ang nakasando, nakatube, nakatank top, nakasleeveless, nakashorts at nakatsinelas. Pagdating mo sa tanggapan ng LTO ay pumunta ka agad sa customer service para humingi ng APL form at fill-upan ka agad ito. Pero kung nakapag-download ka na nito sa bahay at natapos mo ng fill-upan ay humingi na lang ng queue number para matawag ka na sa evaluator. Dito naman titingnan ang lahat ng requirements mo kung ito ba ay kumpleto, valid at totoo. Pagkatapos dito ay tatawagin ka naman sa cashier para bayaran ang lahat ng kinakailangang bayaran. Pagkatapos sa cashier ay tatawagin ka naman sa examination room para kumuha ng written or computerized exam. Pero sa panahon po ngayon, sa tingin ko ay wala na pong opisina ng LTO na nagbibigay ng written exam dahil matagal po itong i-check at matagal din po lalabas ang iyong resulta. Kung hindi ka nakapasa sa exam ay huwag mag-alala dahil pwede ka pang bumalik kinabukasan at kumuha ulit ng pagsusulit. Saka mo na rin may pagpapatuloy ang pag-process mo ng iyong non-professional driver's license. Pero kung nakapasa ka ay sunod na po ang practical driving test kung saan magmamaniho ka na ng motor or sasakyan. Depende na po sa DL codes na ina-applyan mo. Kung pasado ka na sa lahat ng exams ay tatawagin ka na sa encoding window para sa picture, signature at biometrics. Maghintay lang po ng konti at ilang sandali ay tatawagin ka na sa releasing window at makukuha mo na ang iyong non-professional driver's license. Huwag din kalimutang pumirma sa logbook na katunayan na nakuha mo na ang iyong lisensya. Ngayon ay aalamin naman natin ang posibleng magagastos mo sa pagkuha ng non-professional driver's license. Sa driver's license fee, 585 pesos, computer fee, 68 pesos, application fee, 100 pesos, car rental, 450 pesos, medical certificate, 600 pesos, PDC, 4,000 pesos at total of 5,803 pesos. Kung 17 years old ka pa ay madadagdagan pa yan ng panotaryo ng parent consent. 100 pesos per page po dito sa amin ang pagpapanotaryo. Sa medical certificate naman ay rate po yan dito sa amin 600. Sa iba naman ay may 500, 400 pesos lang. Pero kung dalawang medical certificate ang nakuha mo noong kumuha ka ng student permit ay wala ka nang babayaran dyan. Sa car rental naman, may mga lugar na mura lang yung rent ng sasakyan. Pero kung may sarili kang sasakyan or may mahihiraman ka, pwede rin yun para hindi ka na mag-aarkila ng sasakyan. Pero kung ang DL codes na a-applyan mo ay pang motor lang,
mas mura po ang rent ng motor. Pwede ka rin magdala ng sariling motor para wala ng bayad. Pero yung PDC po ay standard rate po yan ng LTO, 4,000 pesos. Pero kung motor lang, parang 2,500 lang yata yung rate nila sa PDC. So maraming salamat po sa panonood mga lods, at kung may mga katanungan pa kayo ay mag-comment lang po sa ibaba, at kung nakatulong sa iyo ang video na to ay huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Hanggang sa susunod na video mga lods.